Samantala, South Korean citizen pinagbawalan munang bumiyahe sa ilang lugar sa Cambodia at US President Donald Trump proud sa napagtagumpayang peace deal sa Gaza. Nobel Prize Award, may chance pa kayang masungkit ng Pangulo sa susunod na taon? Ang detalye sa sentro ng balita ni Joshua Garcia. Isang rallyista ang kumpirmadong nasawi habang higit 100 ang sugatan sa sumiklab na anti-crime protest sa Peru. Nakaengkwentro ng mga rallyista ang puwersa ng mga pulis matapos batuhin at tangkang basukin ng grupo ang Kongreso. Nagsimula ang protesta dahil sa lumalalang kriminalidad sa lugar. Bukod sa mga sibilyan, ilang miyembro din ng pulisya ang sugatan sa insidente. Samantala, ikinasal ng South Korean government ang cold black travel ban o pagbabawal na bumiyahe sa Cambodia dahil sa issue ng fake jobs na nagdudulot umano ng panganib sa kanilang mga residente. Kabilang sa mga lugar na saklaw ng travel ban ay ang Bokor Mountain, Kampot Province, Bavet City at Poipet City. Ayon sa South Korean government, daan-daang South Korean citizens ang biktima ng illegal human trafficking. Nagpadala na rin umano sila ng mga tauhan na mag-iimbestiga sa issue. Sa Estados Unidos, bagamat bigong masungkit ang Nobel Prize Award, pabirong iginiit ni US President Donald Trump na baka next year will be a better year para makuha na niya ang nasabing pagkilala. Binigyan din niya ang pangunguna ng kanyang pamahalaan na pakalmahin ang anyay 8 gera sa loob ng 8 buwan. Samantala, binalaan naman ni Trump ang Hamas sa umano'y patuloy na pagpatay sa Gaza sa kabila ng umiiral ng ceasefire. Ayon sa Pangulo, mapipilitan ng Amerika na makipagsabayan sa pagiging marahas ng kabilang kampo o dito umaasa rin si Trump na mapagtatagumpayan ng peace deal sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa susunod na linggo, nakatakdang magkita si Trump at Russian President Vladimir Putin sa Hungary. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.